Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE, Music 5, ikalawang markahan, Module 1, na may paksang kahulugan at gamit ng F-clef sa staff. Ang clef ay isang simbolo sa musika na matatagpuan o makikita sa pinakakaliwang bahagi ng staff. Ito ang tumutukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Subukin ng pitch plane gamit ang F-clef sa staff. Sulat ang iyong sagot sa pause ng video upang bigyan daanan ng sagot. Narito ang para sa ikapito hanggang ikasampung bilang. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Tayo ay magbasa. Narito ang ating mga kasagutan. So, unang bilang, ikalawa, tatlo, F. Ika-apat, C. Ika-lima, Ika-anim, Ika-pito, C. Ika-walo, A. Ika-siyam, A. Ika-sampu, Sana'y nakakuha ka ng 10 puntos. Para naman sa inyong balikan, ilahad ang wastong pangalan ng sumusunod na nota at rest na nasa staff. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang, full note. Ikalawa, half note. Ikatlo, quarter rest. Ikaapat, eighth rest. Ikalima, quarter note. Tuklasin. Hanapin sa kahon ang ilang simbolo ng musika na makikita sa pyesa. Sulat ang sagot sa isang piraso na papel. Pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Staff, pitch name, rest, note, at left. Suriin. Isang mahalagang paraan upang epektibong maibahagi ang musika ay ang wastong pagsusulat nito. Bukod sa kaalaman sa mga nota at rest, mahalaga rin na malaman natin kung ano-ano ang iba pang simbolo ng musika na makatutulong sa atin upang maunawaan ng lubusan ang ganda ng musika. Ang isa sa pinakapangunahing simbolo na mahalaga nating matutunan ay ang staff. Staff o limbuhit sa Tagalog ay pundasyon ng musika kung saan doon nakasulat ang mga nota at iba pang mga simbolo ng musika. Ito ay binubuo ng guhit na pahalang na mayroong 5 linya at 4 na puwang. Mayroong iba't ibang uri ng clef sa musika. Ang dalawa sa pinakamadalas na gamitin na clef ay ang G clef at ang F clef o tinatawag ding bass clef. Ang gumagamit ng F clef ay ang mga lalaking mayroong mataas at mababa na boses o yung tinatawag nating tenor at bass voice. Ang F clef ay inilalagay sa ika-4 na linya ng staff. Ito ay nagsisimula sa notang F o nasa ika-4 na linya ng staff. Ang C o Do ng F clef ay nagsisimula naman sa pangalawang puwang o second space. Ang bawat guhit at puwang sa staff ay mayroong titis na tinatawag na fifth name. Basta ng pagkakaayos ng fifth name sa staff. Narito ang pagkakaayos ng pitch name ng F clef.
Pagyamanin. Gawain 1. Tukuyin mula sa hanay A ang tamang page name gamit ang F-clef na nasa staff ng hanay A. Sulat ang titik ng tamang sagot sa isang pirasong papel. Narito ang hanay B at hanay A. Pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan ng bilang 2. Kalawa, Katlo, Kaapat, C. Kalima, C. Sana'y nakakuha ka ng 5 punto. Pagyamanin. Gawain 2. Iguhit gamit ang quarter note sa ibinigay ng pitch name sa F-clef staff. Gawin ito sa sagutang papel. Unang bilang F. Narito ang F-clef. Pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Kalawang bilang G. So, C. Apat, C. 5, C. Pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Ang F ay nasa ika-4 na linya. Ang C naman ay nasa ika-4 na puwang. Ang C ay nasa ika-2 puwang. Ang D ay narito sa ika-3 linya. Ang C ay nasa ika-3 puwang. Pagyamanin gawain. Sagutin ang tanong, bakit kailangan gamitin ang mga F-clef sa isang komposisyon? Gaano kahalaga ang paggamit ng F-clef sa isang kungsa? Gawin ito sa sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Mahalagang gamitin ang F-clef sapagkat ito ay karaniwang ginagamit ng mga lalaking mayroong mataas at mababa na boses. Sa isip, buuin ang pangungusap. Ang natutunan ko sa araling ito ay blank. Ang pagtanto ko sa araling ito na blank. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Ang natutunan ko sa araling ito ay mayroong iba't ibang uri ng clef sa musika. Napagtanto ko sa araling ito na ang S-clef ay inilalagay sa ika-4 na linya ng staff. Sa gawa, iguhit ang F-clef sa pamamagitan ng pagsunod sa paraan ng pagguhit nito. Gawin ito ng 5 beses sa inyong kwaderno. Narito ang paraan ng pagguhit ng F-clef. Narito naman ang ating limguhit. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sayahin. Tukuyin kung ano ang pitch names na nasa staff gamit ang F-clef. Isulat sa sagutang kahon ang tamang sagot. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang, F. Ikalawa, C. Ikatlo, C. Ika-4, G. Ika-5, A. Ika-6, B. Ika-7, A.
Ikawalo, E. Ika-siyam, E. Ika-sampu, E. Karagdagang gawain. Kilalanin ang pitch names na nasa staff gamit ang F-clef. Iguhit naman ang mga nota na nakalagay sa padlang. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang E. Dalawa, ang F ay nasa ikapat na linya. Ikatlo, A. Ikaapat, ang C ay nasa ikalawang puwang. Ikalima, D. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!